dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. And first question natin coming from Glenna Gao. Ayan, sir, pwede po ba basta na lang alisin ang mga stay-in sa company? Ayan ho yung kanyang question nga ho, no? So medyo broad ho yung naging question nga, no? Pwede ho bang alisin ang mga stay-in sa company? So assume ho natin na itong mga empleyado ho na ito ay regular na empleyado ng kanilang kumpanya kasi ho naka-stay-in na nga ho, doon ho nakatira, no? So ayan ho, yung mga regular ho na empleyado ng pinoprotektahan ho ng ating konstitusyon at ng ating labor code. So meron ho tayong tinatawag na konsepto ng security of tenure. Ayan ho, no, kung saan hindi ho maaaring basta-basta matanggal sa trabaho ang isang regular na empleyado ng walang sapat na dahilan o hindi ho dumaan sa due process. Yan ho yung ating general rule ho dyan. So meron lamang ho mga grounds na tinutukoy ho natin kung saan maaaring matanggal ang isang regular na empleyado sa kanyang trabaho. So meron ho mga yan ho yung mga sinasabi ho nating grounds nga ho, no. Halimbawa ho, sinasabi ho natin habitual absenteeism. Ayan ho, lagi hong absent, lagi hong late. O di kaya meron hong serious misconduct. Ayan ho. Yan ho ay meron ho masamang ugali o attitude, di ba? Yan ho yung mga karaniwan ho mga dahilan nga ho na kung saan ang empleyado ay maaaring matanggal sa kanyang trabaho. O di kaya kung pinagtangkaan ho niya yung buhay ng kanyang employer. So ito yung mga tinatawag ho nating just causes na kung saan maaaring matanggal ang isang empleyado. At meron din ho tayong tinatawag na authorized cause. Ayan naman ho, ay hindi ho naman ho kasalanan ng mga empleyado, kaya lang ho, ito ho ay merong ho mga circumstances na kailangan na hong tanggalin ng mga empleyado, katulad na nga lang ho yung retrenchment. Retrenchment ho yan ho, para ho mapigilan ang pagkalugi ng kumpanya. Ayan ho, yan ho ay o di kaya redundancy. Kung yung trabaho ng isang empleyado ay ginagawa na nga rin ho ng iba. So ayan ho, yung matatawag ho natin na authorized causes ho naman. So ayan ho, meron ho tayong just at authorized causes kung saan maaari ho matanggal ang isang empleyado sa kanyang trabaho. Pero kahit ho sabihin ho natin na meron ho talagang just cause, kunyari talaga ho may serious misconduct, talaga hong ay ang empleyado hong ito ay talagang pasaway, may attitude, lagi hong absent, ay kailangan hong dumaan pa din sa due process. Yan ho yung sinasabi ng ating konstitusyon at ng ating labor code nga ho, no? So ano ho ba yung due process sa ating labor code? Ito ho yung sinasabi ho nating two notice rule at opportunity to be heard. So ibig sabihin ho, kapag ho kayo ay halimbawa ho gustong tanggalin ng inyong employer, kailangan ho meron ho siyang dalawang notice ho na ibigay sa inyo. Una ho, yung unang notice, yung nagsasabi na maaari ho siyang matanggal sa kanyang trabaho at ano ho yung ground bakit ho siya tatanggalin. Halimbawa ho, nakipag-away ho siya sa company premises o di kaya nagnakaw ho siya o di kaya lagi ho siyang late o absent. At syempre nandun ho sa first notice ay yung pagsasabi nga ho na magpaliwanag ho siya. Magpaliwanag ho siya kung bakit hindi siya dapat tanggalin. Ayan ho. Yan ho yung tinatawag nating opportunity to be heard. Kailangan ho ay pakinggan nyo ho yung empleyado, bigyan nyo ho ng pagkakataon para ho maipaliwanag ang kanyang panig. So ayan ho, either kung written man ho yan o di kaya sa isang meeting, ay dapat ho bigyan nyo ho yung empleyado ng opportunity to be heard. Karapatan para ho siya ay mapakinggan ang kanyang panig. At pagkatapos ho nito, yung second notice ho, ito na ho yung notice na sinasabi na tinatanggal ho siya sa posisyon at kung bakit ho kayo nag-arrive ho sa ganung desisyon na tanggalin na ho siya dito sa kanyang posisyon.
Ngayon ho, kung wala ho, hindi ho dumaan ito sa due process, wala ho yung sinatawag nating two notice rule, o di kaya naman ho yung opportunity to be heard, hindi ho nabigyan ng isang empleyado nito. Kahit ho sabihin natin talagang may ginawa ho siyang kasalanan, meron ho talaga siyang serious misconduct, etc. Kung hindi ho dumaan sa proseso, ay maaari pa rin ho siyang magdemanda for illegal dismissal. Yan ho yung tinatawag na ho nating illegal dismissal. Ngayon ho, illegal dismissal, syempre, magdedemanda ho yan dito sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. At sasabihin nga ho ng empleyado na hindi ho dumaan sa proseso yung kanyang pagkakatanggal. Kaya ayan ho. At ano ho yung maaaring mangyari kapag ho nakita ng mga labor arbiter na mayroong sapat na dahilan at talaga naman hong na-illegally dismiss itong isang empleyado nga ho, ay maaari ho siyang unang-una ma-reinstate o maibalik sa trabaho. Yan ho yung unang-una ho dyan. At syempre kasama ho yung mga back wages at yung mga benepisyo from the time na siya ho ay illegal na tinanggal sa trabaho hanggang siya ho ay maibalik. So ibig sabihin kasama ho yung mga back wages at yung mga benepisyo. Ang ikalawa naman ho, syempre kung hindi na ho siya maibalik sa trabaho, ay maaari ho siyang mabigyan ng damages. Damages nga ho, no? Dahil hindi na ho siya may babalik sa trabaho at syempre posibleng damages pa rin ho, no? Dahil sa kanyang sinapit. At panghuli, syempre maaari din ho siyang mabigyan ng separation pay, no? Dahil ho dito sa kanyang illegal na nga ho na pagkakatanggal. Kaya ano, sinasabi ho natin, dapat ho may unang-una mayroong hong basihan ang inyong pagtatanggal sa inyong mga regular na empleyado at pangalawa naman ho, dapat ho ito ay dumaan sa proseso. Kaya ho, itong doon ho sa tanong ho sa atin kung maaari lang bang basta-basta tanggalin daw ho yung mga stay-in na empleyado doon sa kanilang kumpanya, ay ang sagot ho natin, syempre, dapat ho may legal na basihan kung bakit ho tinatanggal yung mga empleyadong ito, either just causes o authorized cause. Dapat ho may legal na basihan at dapat ho ay dumaan ho ito sa tamang proseso. Yun nga ang sinasabi ho nating two notice rule at yung opportunity to be heard. Kapag ho ganyan, ay wala hong legal na basihan o hindi ho dumaan sa due process, ay maaari ho kayong magdemanda for illegal dismissal.